Kinagabihan ay inilabas sa simbahan ang maringal na prosesyon sa saliw ng nakatutulig na paputok at umaalingaw-ngaw na dupikal ng mga kampana. Sa lansangan, abalang-abalang nagpapatabi ang mga gwardya sibil na nangunguna sa pulutong ng Kapitan General na kasama ang mga kagawad, si Kapitan Tiago, ang alkalde, ang alperes at si Ibarra. Ang kapitan sa bayan ay nagpatayo ng isang kubol sa harapan ng kanyang bahay upang doon bigkasin ang isang lowa o papuri sa Santong Pintakasi. Ang maringal na prosesyon ay pinangungunahan ng seryales na pilak na dala ng tatlong sakristang may guwantes, ng mga batang nag-aaral na kasama ng kanilang guro, at pagkatapos ay ang iba pang mga batang may dalang parol na nakasabit sa dulo ng kawayan. Ang mga alguasil at mga tininti ay paruot parito sa mga hanay ng mga nag-iilaw upang pag-ingatang di maputol at maitulak ang tao, at upang masunod ito'y ginagamit ang kanilang mga baras na ang palong ibinibigay ng sapat na lakas ay may taglay na kaluwalhatian at karangalan. Ginoong Alkalde, ang pamamalo po bang iyon ay parusa sa mga may kasalanan o ginagawa lamang sa hangad na makapamalo? Makatwiran ang inyong tanong. Ang inuugaling ay makahayop at magiging punahin ng mga taga-ibang lupain. Kailangang ipagbawal. Nang ang lahat ng mga santo at santay nagkatipon-tipon na sa harap ng kubol upang handugan ng papuri, isang batang lalaking nagagayakan ng pamigkis, sakbat, may pakpak, nakabota, at may sombrerong napapalamutian ang kaagad lumitaw sa harap ng madla. Ang batay bumigkas ng tula sa mga wikang Latin, Tagalog at Kastila. Pagkatapos ng tula ng bata ay ipinagpatuloy ang prosesyon. Nang matapat ito sa bahay ni Kapitan Tiago ay isang magandang tinig ang narinig nilang umawit ng isang malungkot na Ave Maria ni Gounod sa saliw ng piano. Kasalukuyang nag-iisip ng malalim si Ibarra nang mapansin ng Kapitan General. Hinihintay kong magkasalo tayo sa pagkain at tuwing pag-uusapan natin ang tungkol sa mga batang nawawala. Tahimik ang tahanan ni Kapitan Tiago. Ang lahat ay malungkot sapagkat may sakit si Maria Clara. Nang tumigil ang isang sasakyan sa harap ng bahay, mabilis na sumalubong sina Kapitan Tiago at Tia Isabel. Ang bumaba ay sina Dr. Tiburcio de Espadaña, ang asawa niya na si Doña Victorina de los Reyes de Espadaña at isang binatang Kastila na may kakisigan. Ipinakikilala ko sa inyo ang aming pinsan, si Don Alfonso Lenares de Espadaña. Siya ay inaanak ng kamag-anak ni Padre Damaso at kalihim ng mga ministro sa Espanya. Kilalanin natin ang mga panauhin ni Kapitan Tiago na sina Doktor at Doktora de Espadaña. Si Doña Victorina ay isang ginang na may 45 taon, ngunit kung ipamalita ay 32 lamang. Noong siya'y dalaga pa, pinaniniwalaan niyang siya'y maganda, kaya hindi niya pinakitunguhan ang maraming Pilipinong nangibig sa kanya, at ito'y dahil pa rin sa pangarap na makapag-asawa ng isang dayuhan. Nangangailangan siya ng dayuhang mapapangasawa, kaya't nang ipadpad sa baybayin ng Pulong Luzon ang isang maralitang Kastilang taga-Espanya'y napilitan siyang tanggapin ito.
Ang pangalan ay Tiburcio de Espadaña, may 35 taong gulang, ngunit sa anyo'y masasabing higit pang matanda kay Doña Victorina. Kilalanin naman natin si Don Tiburcio. Siya ay naglakbay sa Pilipinas bilang pinakamababang opisyal ng adwana. Sa kasawiang palad, nang ang Bapor Salvadora ay naglalayag, ay napaghilo siya sa dagat at nabalian pa ng isang paa. Dagdag pa rito ang pagkakatanggal niya sa trabaho dahil sa nangyari sa bapor. Siya'y kinupkop ng ilang kababayan matapos mawalan ng pinapasukan. Pinayuhan siya ng mga kababayan na magpunta sa lalawigan at magpanggap na isang manggagamot. Dahil sa nangangailangan ay sinunod niya ang payo kahit na wala siyang kaalaman sa medisina. Nagsimula siyang manggamot sa ilang may sakit na sinisingil ng mababa, ngunit hindi nagtagal at sumingil na rin siya ng malaki. Unti-unti na sana siyang nakaiipon nang umabot sa kaalaman ng protomedikato sa Maynila ang kanyang panggagamot ng walang pahintulot. Nakarating sa pandinig ng taong bayan ang katotohanan, kaya't wala nang nagpapagamot sa kanya. Ang Donya'y labis na nakapangyayari sa asawa. Si Don Tiburcio ay tulad lamang sa aliping sunod-sunuran sa Panginoon. Naisip din ng Donya na kailangang magtaglay ng titulong doktor ng medisina at siruhiya ang asawa, kung kaya nagpagawa siya ng isang putol na marmol na nakaukit ang Doctor de Espadaña, espesyalista en toda clase de enfermedades, at ito'y ipinakabit sa kanyang bahay. Noong ipinamamalita ng Donya na sila'y maglalakbay sa Espanya ay naisipan niyang kumuha ng Kastilang mangangasiwa ng kanyang ari-arian sapagkat wala siyang tiwala sa mga Pilipino. Noon ipinasundo ni Don Tiburcio ang pamangkin niyang si Linares na nag-aaral ng pag-aabogado. Sila ang tatlong kararating pa lamang na panauhin ni Kapitan Tiago. Samantala, dumating si Padre Salvi habang nagmiminandal sina Kapitan Tiago at mga panauhin nito. Marami silang napag-usapan. Maya-maya'y nagtanong si Linares sa kura kung saan niya makikita si Padre Damaso. Nagkataong siya'y naririto ngayon at mamaya lamang ay paririto. Talaga pong pagsasadyain ko siya kung hindi lang sa magandang pagkakataong ito, sapagkat mailihan po ako para sa kanya. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, pinuntahan nila si Maria Clara na nooy nakahiga sa isang katring kamagong at nakukurtinahan ng husi at pinya. Ang kanyang uloy na bebendahan ng isang panyo at nakakumot ng puti. Ang dalagay na mumutla. Sinuri siya ni Dr. de Espadaña. May sakit, ngunit mapapagaling. Bigyan ng likwen na may gatas sa umaga, arabe de altea at 2 pildoras de sinuglosa. Gagaling ka, Clarita. Tibayan mong yung loob. Naririto kami upang gamutin ka at ipakilala kita sa aming pinsan. Si Linares ay napatda sa pagkakatingin sa mga mata ni Maria Clara, kaya't hindi narinig ang tawag ni Doña Victorina. Papalapit na nga rin noon si Padre Damaso. Ang kanyang anyo'y maputla at tila nalulungkot at hindi na masalita. Kagagaling lamang niya sa sakit at ang unang ginawa'y dinalaw si Maria Clara. Ginoong Linares, naririto na si Padre Damaso. Naratay sa banig si Maria Clara sa pagkabinat ng ito'y nangumpisal. Sa kanyang pagkahibang ay walang tinatawag kundi ang kanyang inang hindi man lamang nakilala. Naglimos at nagpamisa sa lahat ng mapaghimalang santo si Kapitan Tiago. Isang hapon, nag-uusap sina Kapitan Tiago, ang kura at ang kanyang panauhin. Higit na magdaramdam si Maria Clara sapagkat mahal niya ang kanyang inaama.
Marahil ang sakit niya ay mula sa sama ng loob noong pista. Marahil nga. Mabuti na lamang at hindi ninyo ipinahintulot na makausap siya ni Ibarra. Kung nagkataoy, lumala sana ang kanyang sakit. At kung hindi dahil sa amin, nasa langit na sana at nagpupuri sa Diyos si Clarita. Ipinagpilitan ni Doña Victorina na utang sa kanyang asawa ang paggaling ng dalaga. Tinutulan ito ni Padre Salvi at sinabing higit na nakabuti ang pangungumpisal sapagkat luminis ang budhi. Basahin ninyo ang banal na aklat at makikita ninyong marami ang gumaling sa pangungumpisal. Kung gayon, gamutin ninyo ang may bahay ng alpire sa kapangyarihan ng inyong kumpisal. Nagkataong lumabas si Tia Isabel. Ihanda ninyo sa pangungumpisal si Maria Clara ngayong gabi, at sa tulong ng biyatiko na ihahatid ko sa kanya bukas ay dadali ang kanyang paggaling. Samantala, si Maria Clara ay maputla pa rin. Ang dalawa niyang kaibigan ay patuloy na nagbabantay sa kanya. Pinainom ni Sinang si Maria Clara ng isang pildoras na maputi na kinuha sa bumbong na kristal at nagbilin siyang tigilan ang gamot pag siya'y namimingina. Sumulat pa siya ulit? Hindi. Marahil ay maraming ginagawa. Ang sabi lamang ay lalakarin niya sa arsobispo na maalis ang ekskomunyon upang... Napatigil ang usapan dahil sa pagpasok ni Tia Isabel. Si Maria Clara ay pinagsabihang kukumpisalin ng gabing iyon at ang dalaga ay hindi nakatutol. Nang makaalis ang matanda ay bumulong siya kay Sinang. Sulatan mo siya. Sabihin mo nga ako'y limutin na niya. Ano? Nagaganap ang mahabang kumpisalan habang nagmamasid si Tia Isabel sa malayo. Napansin niyang hindi nakikinig ang kura sa sinasabi ng dalaga at ang pilit na binabasa sa magagandang mata ng dalaga ang waring ikinukubli nitong lihim. Namutla at nabalisa ang kura matapos ang kumpisalan.